Alam nyo ba kung bakit ayaw nila maalis si Marcos? Aside from baka iba nakatanggap? Alam nyo ka ano? O, panoorin nyo muna to. Bagyang nagkatensyon sa press con para sa trillion peso march sa Luneta at EDSA sa September 21. Dahil yan sa isang placard na kontra sa Pangulo. Kung paano yan nauwi sa gulo sa pagtutok ni Oscar Oida. Sobra na! Ikulong na! Walang ibang agenda ang trillion peso march sa September 21 kundi ang pagkontra sa korupsyon. Yan ang idiniin ng mga organizer ng kilos protesta na pinangunahan ng mga grupong siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at Nagkaisa Labor Coalition. Let's wear white as a symbol of unity and hope. Sama-sama nating ipakita na hindi kailanman katanggap-tanggap ang korupsyon. Batid daw nilang sasali ang iba't ibang grupo sa pagtitipon, pero dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob ng agenda namin na pauwiin ng dating Pangulong Duterte, hindi rin kasama sa loob na panagutin si Mr. Marcos. Halatang anti-Duterte ito no? Gago! Ay, ano sabi nga, alam mo yung post na how to say I'm anti-Duterte without saying it. Ito yun. Basta bawal daw ang ano. Alam mo, bakit ba? Ano ba pakialam mo? Ha? Sorry para kang si Abante. Nagtatago sa damit na pastor. Si Abante, ito naman nagtatago sa damit ng pare. Ano bang pakialam mo kung sakasakaling yung mga tao subigaw ng ganun? Kalayaan nila yun Sabi nga ng konstitusyon, kalayaan nila yun. Tapos pakikialaman mo. Kung gusto sumigaw ng tao ng anti-Marcos, ayaw na nila. Alam ko na kung bakit. Yung iba, sabi nila, baka daw nabayaran lang yan ni Marcos para diversion. Sabi nung iba yun Hindi ako nagsabi nun. Sabi nung iba, diversion lang yan para kunwari rally, di ba? Tapos may statement pa si Marcos na kung ako yun, magra-rally din ako. May pag-ganun-ganon. Para kunwari, labas sa problema si Marcos. Parang ganito to Parang ganito yung pinalalabas nitong grupo na ito. Nang galit din kami kay hindi kami anti-Marcos. Galit lang kami sa korupsyon. So parang anong nangyayari? Nilalayo nyo sa korupsyon si Marcos. Di ba? Gago! Halatang-halata kayo. Hindi pa pwedeng basta-basta yun lang sabihin na, hindi, wala. Kasi, alam mo, yan ang packaging ni Marcos ngayon Yan ang PR niya ngayon Oo, yan ang PR niya ngayon. Yan ang pinalalabas niya ngayong PR na ako ay anti-corruption din. Hello, anti-corruption? Nakalimutan niyo yung kaso niyo? Nakalimutan niyo yung mga court decision tungkol sa ginawa ng pamilya niyo? Hindi po ako nagsabi niyan. May court decision diyan. Yung sa mga ill-gotten wealth. 'Di ba pinasosoli nga sa inyo? Nakalimutan niyo? Ako hindi ko nakalimutan. Kayo ba kayo mga netizen na nanonood dito, nakakalimot na? Baka nakalimutan niyo na. You understand what I mean? Kalokohan po yun kung sasabihin natin na hindi pwedeng isama sa rally ang anti-Marcos. Again, alam ko kung bakit. Kung anong dahilan kung bakit. Because they just hate the Dutertes. Yun po ang pinakadahilan lamang po nun. Ayaw nila ang mga Duterte. Kaya ayaw nilang pababain si Marcos. I mean, kung gusto mo talaga ng pagbabago sa bansa na to, entire government must be changed. The system must be changed. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito madadaan sa isang ganun lang magbabago. Even if you change the leader, the entire system should be changed. The system itself, it's a corrupt system. The mere fact na ang mga Duterte pumasok, na bago, in a span of 6 years, nabawasan ng korupsyon. Oo,
Hindi perpekto, hindi zero corruption, nabawasan. Di ba? Bakit? How can you eradicate entirely yung corruption if the system itself is a corrupt system? Halimbawa, sino magdidesisyon patungkol sa mga budget? Hawak pa rin ng kamera. Same bullshit, may iba lang ang tao. Di ba? Paano ko yung tao na yun is mabuti ngayon for 3 years. Tapos after 3 years, mapapalitan na naman ng bagong speaker na hindi maayos. Same shit. Di ba? Same thing pala, same shit. Same shit. Di ba? So same lang din yun. Kaya entire system, kaya tama yung talaga ako, agree talaga ako dun sa idea ng federalism yung mga hati-hatiin na ang Pilipinas by region, tapos yung region na yun na magbibigay sa national government. Para yung region na yun hindi nakadepende sa isa speaker o kaya sa Senate President o kaya sa presidente. Di ba? Magkakaroon ng kanya-kanyang pag-unlad sa city. Mapapahiya ngayon yung city na hindi umuunlad, at next time yung mga taga doon would vote for the right local government, di ba? Ganoon lang naman kasimple yan eh. So sana lang sa akin, entire thing. Huwag niyong, hayaan niyo ang mga Pilipino, ang taong bayan na magsabi, hindi yung, ayan ka nan, dinidiktahan niyo na naman eh. Alam niyo kung bakit? Kasi anti-Duterte lang kayo. Halatang-halata naman eh. Gago! Dati, galit na galit kayo kay Marcos, ngayon ayaw niyo siyang pababain. I mean, kalukuhan eh, kalukuhan. Ay, hypocrisy yan, Pader. Patalsikin si Mr. Marcos, hindi po. At saka hindi din po ito ino-organisa para pabagsakin ng current administration. Absolutely no. Pero kalagitnaan ng presscon kanina, bahagyang nagkatensyon nang ang mga kabataang may mga placards sa kontra BBM kinumpronta ng isang ginang. Kaya ganun ang reaction ko na may tinadala silang placard na pinagre-resign si BBM. Hindi tayo ganun. Hindi ganun yung presscon na to. Gusto nilang i-ano dun sa issue ng organisasyon na yon kung sino man yun sila. Ang mga tinaas pong panawagan ng mga kabataan sa likod ay panawagan, legitimo ng mga kabataan. No? Yun po ay pagpapanagot sa mga korap, sa mga tiwaling politiko, no? Starting from the top hanggang sa pinakababa ng mga sangkot at kurakot ay dapat managot. Sa kabila nito, maayos namang ipagpatuloy ang presscon. Sa linggo, magsasagawa ng kilos protesta sa Luneta alas 9 ng umaga at susundan ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng alas 2 ng hapon. Nang tanungin kung bakit kailangan pa ng dalawang magkahiwalay na pagtitipon sa iisang araw. Ay umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila, kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, meron pong convenient po kayong mapupuntahan. Sa araw na yon, naka-full alert daw ang Philippine National Police. Wala tayong nakikita na magkaibago except may dideclare na full alert status ang buong NCR sa mga darating na araw. Para sa GMA Integrated News. Ayun. So yan na nga po, ladies and gentlemen. Nakita nyo naman kung ano ang nangyayari dito sa atin. No? Kasi sa tingin ko, they're still trying to manipulate. Manipulate in a way na itong mga pangyayari sa Pilipinas, sinusubukan nilang ihiwalay kay Marcos. Kunwari, kasalanan lang nila speaker, kasalanan lang nila Zaldico, hinihiwalay nila kay Marcos. Wala. I don't think that sana wag ganun. Sana lang, ewan ko, makikita natin siya sa 21 kung taong bayan ba ay magpapadikta sa mga paring ito o magsasagawa ng talagang tunay na protesta. Yung tunay na walang pinipigilan, talagang tunay. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong